Nakakakita ka na ba ng aninong nagsasalita at naglalakad? Ano kaya ito? Isang engkanto, isang demonyo? Pero bago tayo magpatuloy, huwag sana ninyong kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Magandang araw sa inyo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Joven, isang engineer. Narito po ang isang maikling kwento ni Joven. Ang itim na gusali. Si Joven ay isang batang engineer na puno ng pangarap. Matagal na niyang inaasam ang pagkakataong makapagtrabaho sa isang malaking proyekto, kaya't nang inalok siya na maging bahagi ng isang high-rise building construction sa Maynila, hindi na siya nagdalawang isip. Ang proyektong ito ay pinangalanang The Black Tower, isang kakaibang pangalan para sa isang gusali na itinayo upang maging isa sa pinakamataas at pinakamodernong estruktura sa bansa. Nagsimula ang lahat ng maayos. Ang unang mga buwan ay punong-puno ng kasiyahan at trabaho, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang mapansin ni Joven ang ilang mga kakaibang pangyayari. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, maririnig niya ang mga yapak sa itaas ng sahig kahit na siya lang mag-isa ang naiwan sa site. Minsan din ay nakakarinig siya ng mga mahihinang bulong na tila nagmumula sa mga dingding ng gusali. Siguro pagod lang ako, bulong ni Joven sa sarili tuwing nararamdaman niya ang kakaiba. Isang gabi, habang ginagawa niya ang mga huling pag-inspeksyon, napansin niya ang isang lumang pintuan sa isang bahagi ng building na tila hindi niya napansin noon. Kahit na ilang beses na niyang inikot ang lugar na iyon, ngayon lang niya nakita ang pintuang iyon. Anong ginagawa ng pintuan na ito dito? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang kuryusidad, binuksan niya ang pinto. Sa loob ay nakita niya ang isang makipot na hagdanan pababa. Wala sa plano ng gusali ang hagdanang iyon, at hindi rin nabanggit ng mga foreman o ng mga kasamahan niya. May kakaibang hilakpot siyang naramdaman, ngunit nagpasya siyang bumaba upang tuklasin kung ano ang nasa ibaba. Habang pababa siya, ang ilaw mula sa kanyang flashlight ay tila lalong humihina. Hanggang sa tuluyan itong namatay at nag-iwan kay Joven sa kadiliman. Nagsimula siyang maramdaman ang malamig na hangin at ang malagim na katahimikan. Sa kabila ng takot, patuloy siyang naglakad. Sa dulo ng hagdanan, nakita niya ang isang maliit na silid. Sa gitna ng silid ay mayroong isang lumang altar na puno ng alikabok at mga kalansay. Mabilis na umalingaw-ngaw sa isip ni Joven ang mga kwento ng mga sinaunang ritual at sakripisyo na ginagawa noong panahon ng mga Kastila. Biglang sumara ang pinto sa likod niya at naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang sa likuran niya. Napalingon siya at nakita ang isang anino na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang anino ay tila hugis ng isang tao, ngunit walang mukha, tanging ang matalim na titig ang kanyang nararamdaman. Umalis ka rito, bulong anino. Nanginginig sa takot, nagmadali si Joven na tumakbo paakyat. Ngunit tila walang katapusan ang hagdanan. Habang tumatakbo, nararamdaman niya ang malamig na hangin na parang humihila sa kanya pabalik. Sa wakas, narating din niya ang itaas at agad na isinara ang pintuan. Hingal na hingal, bumalik siya sa kanyang opisina at sinubukang kalimutan ang nakita. Ngunit mula noon, hindi na siya tinigilan ng mga kababalaghan. Palagi niyang naririnig ang mga yabag at bulong kahit saan siya magpunta sa gusali. Hindi rin siya tinatantanan ng masamang panaginip tungkol sa silid na iyon at sa aninong nakita niya. Isang araw, hindi na nakayanan ni Joven ang takot. Kinausap niya ang kanyang boss at sinabi ang lahat ng kanyang naranasan. Sinubukan ng boss niya na kalmahin siya at pinayuhang magbakasyon muna upang makapagpahinga. Sa kanyang pagbabakasyon, napag-alaman ni Joven mula sa mga matatanda sa kanilang bayan na ang lugar kung saan itinatayo ang gusali ay dating sementeryo noong panahon ng mga Kastila. Marami raw mga kaluluwa ang hindi matahimik dahil sa mga hindi natapos na ritual at mga sakripisyo. Bumalik si Joven sa Maynila na may bagong layunin. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan at paano matutulungan ang mga kaluluwang naguguluhan. Nagpasya siyang bumalik sa gusali sa ating gabi at muling bumaba sa hagdanang iyon, ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang mga kagamitan para sa ritual ng pagbabasbas. Nang makarating siya sa silid, muling nagpakita ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado si Joven. Inilabas niya ang mga dasal at mga gamit pang ritual at sinimula ng seremonya. Unti-unting nagliwanag ang silid at ang anino ay nagsimulang maglaho. Salamat! Narinig ni Joven na bulong ng anino bago tuluyang naglaho. Matapos ang ritual, nakaramdam ng kapayapaan si Joven.
Nang bumalik siya sa trabaho kinabukasan, napansin niyang wala na ang mga yabag at pulong na palagi niyang naririnig. Ang gusali ay tila mas maliwanag at mas buhay kaysa dati. Natapos ang proyekto ng walang anumang aberya at si Joven ay naging kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na engineer dahil sa kanyang dedikasyon at tapang. Ang kwento ng The Black Tower ay naging bahagi ng alamat ng kanilang lugar at si Joven ay naging simbolo ng tapang at pananampalataya sa harap ng takot at misteryo.